ng problema, maayos nyo agad. And then, we have here the emergency stop. So, may mga cases kasi na pumuputok na siya na, kumbaga para mas maiwasan natin, basically, pwede natin i-stop na agad. And then, during yung experience natin kasi when it comes to PLF or testing, minsan kasi kahit kami mga operator, nararamdaman namin kung nagkakaproblema. So, before that happened, ini-stop na namin. Kasi kami naririnig na namin kung, kasi mismo sa machine, mismo sa mga equipment, mararamdaman mo if there's abnormality. So, right there, in-off na namin siya agad. Pero yun siguro, na-acquire lang namin yung based on experience. Okay, next, itong hawak ko, ito yung parang discharge stick nila. So, ito, nakaano to sa ground. So, bago tanggalin or bago hawakan nung nagtete ng magsiset up nun, i-discharge muna natin. So, ito connected to sa ground. So, isa sa safety feature to, dapat i-discharge mo muna. And then, ito na yung pinaka-booster niya. So, this is connected. Kung makikita nyo, connected naman siya sa cable together with the capacitor. So, makikita nyo mismo yung capacitor na meron siya grounding na dapat nakakonect sa ground. And then, ito, grounded din. And then, ito rin, dapat naka-ground siya. So, as we go with the testing, so, hindi pwede pero hindi naman natin hindi naman natin siya i-test. Dito mo na ipatang mo na. So, basic lang naman yung connection diagram niya. So, ito 220 volts lang din naman siya. So, madali lang naman din sa i-set up. So, as long as hindi lang naman natin i-connect. Or hindi natin i-check, walang problema. Sige, okay na ito. Ayan, okay. So, kung makikita nyo, initially, ito yung setup niya. So, basically, pagka tinignan natin ito, merong choices dito. So, you can select na kung anong hertz yung pwede mong gamitin. So, minsan yung testing engineer, nagbibigay siya na, for example, sa ibang mga planta, they are doing their calculation mismo. So, hindi niya sinasabi sa atin yun kung ano yung dapat ma-reach. Bibigay lang niya na, sir, ito yung gagamitin natin. Pero nakatago sa kanya kung ano yung dapat ma-reach natin. So, may mga ganong consultant na marunong din. They are doing what they are expected na result ng DLF. So, pwede kaya minsan magsiset sila. Nakakompute naman to. May formula naman talaga to. So, yun. So, we can set it up here. And then, may test minute din siya, test time. So, 15 minutes. So basically, parang ang equipment natin kasi is parang hindi kaagad siya magbibigay ng 62 kV agad. Why? Kasi siyempre kailangan muna ng bumuelo ng equipment to produce that. So nangyayari, nagkakaroon pa ng ilang cycle before it reach yung required set voltage niya. So for example, sa unang cycle, papalo lang ng mga 5 kV, then next cycle, 10 kV, next cycle, 15 hanggang sa ma-reach niya yung 62 kV na set voltage mo. That's the time, pag na-reach na yung 62 kV, that's the time na magsisimula yung 15 minutes. Yung ibang mga BLF, ito inorasan mo talaga using your phone. Pero, ito, meron kasi siyang meron siyang timer. And mag-i-start din siya na kusa after setting ng 15 minutes. And then, dito, meron din siya kung paano masiset yung mo. So, nandito, pwede mo naman gawin yung kung ano yung set limit mo sa current mo, so milliampere. So, sa akin, ginagawa na namin 10 milliamps That's good na. Yun yung maximum. Pero hindi pa naman kami naka-experience ng umabot ng 10 milliampere. Except paano namin malalaman kung may problema yung kable. Yun yung isang tanong yun So basically, si DLF mismo, mararamdaman ka niya kasi ititrip na niya yun pag may mga problema. Okay, so ganun yung So, meaning to say, kapag natapos na natin yung settings, yung DLF natin, or testing natin, at nakakuha tayo ng mga reading, most likely, pasado lahat yun. Kasi Kasi ito yung ng DLF, right there, pag nag-trip siya, sabi may problema. Test mo ulit, nag-trip ulit, may problema na yun. So, that's the time na mag-troubleshoot na yung client natin kung saan yung naging problema. Okay, so yun yung isang ng equipment natin. And then,
Hello. So, okay na dito lahat. Then, pagkatapos nun, meron dito kasi okay. So, okay, so, ayun. Hindi. So, dito, before we do the testing, so may nakalagay dito start. So, makikita mo naman dito yung sinet mo na settings. So, etong part na to, ito yung sinasabi ko na kapag makikita mo rito kung ano yung nahanin niya. For example, right there na pag-start mo to, so, makikita mo rito kung ilang KB na yung ano niya. Ano i-generate niya. So, papalo yan ng mga 50, bababa ulit sa 0. At the second cycle, aangat ng papuntang 50, then back to 0. Then, hanggang sa ma-reach niya yung ano. Pag na-reach niya yun, tsaka lang mag-start test time. So, makikita niyo rin dito. Test time. Kaya hindi natin kailangan orasan yun during the BLF test. Kasi, the 15 minutes will start kapag stable na yung ating test voltage na sinet up. Okay? So, malinaw tayo doon. May question ba before I end my presentation dito? Okay? May tanong pa ba? Kaya ganyan lang din naman. Napakasimple lang naman yung Ayun, napakasimple lang naman yung principle ng BLF. Kahit sino, kaya pwedeng mag-test ng ganito eh. Yun lang, medyo may kamahalan na nga yung equipment. Anak sa mga boss natin, si Dino Wilkie. Ako nakikiyan lang ako, sir. So, may ano ba tayo? Mag-aayat ba tayo ng kable? Kanina kasi nag-IR tayo ng breaker, so since hindi naman tayo makapag-BLF ng it requires a good grounding system. So, pakita na lang natin siguro mag-IR kami ng kable. So, maganda ba sila? Sige. Set up ng engineer JP yung ano. Sige, habang nagsiset up, hello sir. Para lang